Lisensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Ang mga nakalap na resibo ngayong hapon. Sa closed-circuit television o CCTV footage na ito, makikita ang isang babaeng nakatayo sa gitna ng kalsada. Maya-maya pa lalapit sa kanyang kapitbahay na si Girlie Riot at bigla na lang niya itong sinabunutan. Pero hindi pala kontento si ate dahil pati ang papalapit na si Bunso, bigla na lang din niyang hinabol at binato ng tsinelas. But wait, there's more! Dahil sa gitna ng panghahabol ng babae kay Bunso, pati si tatay na napadaan lang nakatikim din ang hagupit ng babae. Nasalubong ko siya, tapos sabi sa akin, ito, kasama to. Ayun, doon ako nila hinabol. Tinagdak ako, sinuntok ako dito eh. Ang isa pang kapitbahay nakatanggap naman ng sampal. Ano ang punot dulo ng pananakit at tila pag-aamok ng babae sa kalsada? Ayan na. Ang paghaharap ng sinasabing nanakit at ng kanya raw mga biktima, abangan! Tinatawag na nga po siyang salot, gano'n. Saan nakakatong ang maaksyong kalye serye sa Cavite? Patayin mo ko, matapang ka ba? Oh, wag mo kano-hanap eh! Baka pinahan ganyan! Ang mga sungki-sungking ngipin at hindi pantay-pantay na bite o kagat pwedeng maayos at mapantay sa pamamagitan ng braces. Pero ngayon, ginagawa na rin itong pang-aesthetic. Pero ang wala stick, may do-it-yourself o DIY braces na? Home service pa? Pero ang catch, ang mga gamit sa pagkakabit ng braces, hindi na nga sterilize. Gamit din niya ba sa pang-mani-pedi? Lo! Kadiri naman yan! Ang beautiful, healthy, and radiant smile, magtatagal kaya? Ang pagsalakay ng mga operatiba kasama ang resibo at ng Philippine Dental Association. Parang awa nyo na po, parang awa nyo na. Abangan mamaya! Ano mang reklamo, bibigyan tugon. Bawat hineng at problema, hakanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyo sandigan, hindi palalampasin ng mga tiwali at maling gawin. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ng resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Nanuntok, nanampal, nanadyak, nanipa, nanabunot, nanapak. Isang babaeng taga Cavite, inireklamo ng isang pamilya at iba pang kabarangay dahil masyado daw siyang bayolente. Cool ka lang dyan, ate! Nakarating sa resibo ang reklamo ng pamilya Raet sa kanilang kapitbahay na si Roxanne, hindi niya tunay na pangalan. Ang reklamo laban kay Roxanne, ang pananakit umano niya sa pamilya Raet na nahulikam nito lang September 23 sa tapat mismo ng kanilang bahay. Punot dulo ng gulo. Ang panduduro raw ng ina ni Girlie na si Nanay Aurea sa anak ni Roxanne. Ninanon daw po yung anak niya. Yun po yung sinasabi niya po sa video eh. Na wag yung anak ko, wag yung anak ko. Pero wala naman pong ginawa sa anak niya. Dahil sa pag-aamok ni Roxanne, agad na nagsumbong ang pamilya Raet sa barangay pero imbis na magkaayos sa barangay, pinagbantaan pa raw ni Roxanne si Girlie. Ang tapang-tapang ko daw po, mamaya daw po ako sa kanya. Hanggang ang pagbabanta ni Roxanne kay Girlie, bigla niyang tinutoo. Naku po! Ang pinag-ugatan ng reklamo na kuna ng CCTV camera. Ang inirereklamo, makikita pong nakatindig sa gitna ng kalsada. Ang nagsampa sa kanya ng reklamo, ang babaeng ito na si Girlie Riot, nakakulay pula. Maya-maya pa mga kapuso, magpapang-abot na po ang dalawa. Sinabunutan ng inirereklamo ang complainant. Susubukin po silang awatin ng mga kapitbahay pero hinabol pa rin ng inirereklamo ang complainant. Narito po ang lalaking sinasabi kong kapatid ng babaeng naghain ng reklamo. Hinabol din po siya ng babaeng inirereklamo. Binato ng tsinelas hanggang sa mawala na po silang dalawa sa frame ng CCTV video. Tapos po nung pag-uwi ko po dito, andyan po sila ng asawa niya. Nakatayo po siya sa harap ng bahay ko. Sabi niya, di ba ano sabi mo sa akin kanina sa barangay? Sinabi niya po sa akin, dito ka ngayon sa akin. Ginawa niyong pang track and field ang kalsada. Diyan po makikita po, yun po ako, yung hinabol niya po ako, yung pupuntahan ko po yung ate ko. Baka po kasi nagulpi na eh.
Tapos po yan, pumulot po siya ng bato. At sa kalagitnaan ng kanilang kabulan, nakasalubong naman ni Roxanne ang tatay ni na Girlie at Kenneth. Kaya hindi rin siya nakaligtas sa pagwawala ni Roxanne. Nasalubong ko siya. Tapos sabi sa akin, ito, kasama to. Ayun, doon ako nila hinabol. Tinagtyak ako, sinuntok ako dito eh. Pero hindi raw ito ang unang beses na nakatikim ng pananakit ang pamilya Raet mula kay Roxanne. Kwento ng senior citizen na si Nanay Aurea, 2015 pa, nang mabuena manukan siya ni Roxanne. Hindi po siya nakabayad ng kuryente dahil sinisingil ko po siya. Nagagalit po siya sa amin. Ang paninigil sa kuryente, nauwi pala sa sakitan. Bigla po niya lumapit sa akin. Ginanya niya po ako, sinapak niya po ako, napadapa po ako talaga. Ito po, hindi ko na po maigalaw dahil ano po ito, natamaan po dun sa tinuhod ko po yung kamay ko pag tumba ko. Akala ko ba, love thy neighbor? Pero, ba't ganyan? Abangan mamaya! Ang pagiging warfare daw ni Roxanne, matutuldukan ba kaya? Susunod, ang mga sungki-sungking ngipin at hindi pantay-pantay na bite o kagat pwedeng maayos at mapantay sa pamamagitan ng braces. Pero ngayon, ginagawa na rin itong pang-aesthetic. Pero ang wala stick, may do-it-yourself o DIY braces na? Home service pa? May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Gusto nyo bang magpagawa ng braces na DIY na? Home service pa? Yun lang, ang gamit na dental supplies, expired na. At ang paggupit sa dental wire, yung pang mani-pedi pa? Ano ba talaga? Dentista o manikurista? Isang tip ang natanggap ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Bulacan sa mga gumagawa at nagkakabit ng tinatawag na DIY braces. Ang ganap, nagpo-post sila sa online groups para makaakit ng parokyano kapag may kumagat sa pain nila. I-schedule agad dyan. Ang bilis naman pala! Nag-report po sa amin dito si Dr. Maijen Peñano. Si Dr. Maijen Peñano po is a member of Kadebu, yung kapisanan ng mga dentista sa Bulacan. Nagbigay siya ng information about sa mga illegal activity po na ganito, yung pong tinatawag natin na do-it-yourself pagkakabit ng braces. Nung binigay yung mga listahan ng mga pangalan ng mga tao na to, so pine-check po namin sa PRC, ganoon na din sa PDA, at lumabas po na wala silang record o hindi sila license na to conduct ang mga ganitong klaseng dental activities. Kaya naman, sa pakikipagtulungan ng Philippine Dental Association Bulacan Chapter, agad isinagawa ang isang entrapment operation. Dok, paano yun? Halimbawa, nakakapit na ako. Ano yung para ko ng signal? Kailangan lang po makabit talagang makita natin na nagkakabit siya. Kahit hindi na nakikabit to? Hindi, kailangan nakadikit mismo sa nakadidikit? para talagang makikita natin na nagkakabit siya. Sa higit na 30 sinanda ng inquiry ng ating police asset, isa ang kumagat sa ating hamon. Naks naman, ang lakas ng loob ah! After that, nung na-confirm na namin, bigyan kami ng certification from PRC and PDA. So nag-conduct po kami ng entrapment operation doon sa mga personality na yon. Kasama rin na si Doc Maijen Peñano, pinuntahan namin yung area at yung police natin yung nagpanggap na papakabit ng brace. Kaya naman noong September 15, ikinasa na ang meet and greet sa ating mga dentista kuno. Sa pamamagitan po ng isang hidden camera na dokumento ng resibo kasama ng CIDG, ang pangyayari o ang modus sa illegal na gawain ito. Sa loob po ng bahay na ito, pumasok ang dalawang tao. Ano po kayo? Tuloy po kayo. Tuloy po kayo. Ano po? Siya mo. Pahiga na lang. Higa mo ako? Hindi ako pwede pa tayo. Tutungo ko lang eh. Ato po. Pwede po mag-ganyan na lang. Sige po, saan po ka Home service po ito ng di umano'y gumagawa ng mga braces. Ang kliyente ay ang lalaking ito na pauupuin po sa sofa. Ang babaeng ito na nakatindig, siya po yung magkakabit ng DIY braces. Inilatag na po ng suspect ang kanyang mga materyales na siya rin gagamitin dito ho sa procedure.
Nagsuot na siya ng gloves. Ang lalaking pinaupo niya po sa sopa ay ang kakabitan ng braces. Parang hiringgilya ho, yung hawak nito, kung yung makikita ho, no? Parang hiringgilya o yung ineksyon. Tignan niyo ho kung saan niya ipapasok yan. Nagtatawanan pa. Meron ho siya isinaksak doon sa bibig ng kanyang parokyano. Sa mga simpleng kahon lamang ho, nakalagay ang materyales na ginagamit sa procedure. Hindi ho naka-medical gown itong dentista na ito. Wala hong inilalagay na parang babero o yung bib. Dito ho sa kanyang kliyente, kung saan-saan lang ho pinaupo. Wala hong tubig na pamumog. Yung pawis tumutulo, sila na ho. Siya na ho mismo nagpahid ng kanyang pawis. Ano ho? Pagdululungin doon? Pagdululungin? Kung sa mga dental clinic pwedeng umabot ng kalahati hanggang buong maghapon ang pagkakabit ng braces, dito sa ating fake dentista, aba, after 30 minutes, tapos agad ikabit ang brackets, complete with wires and rubber bands pa. Hanep sa bilisa, talo pa si Flash. Pero bago pa sila mapa-flash ng kanilang killer smile, humudyat na ang asset at sinugod na ng CIDG Bulacan PDA at resibo ang dalawang suspect. Susunod na nga, taas sa mga kamay! Upo ka ate. Upo ka lang po ate. Ikaw ang tumawak nung sa, tabi sila, tabi. Pero sa pag-iikot ng resibo, hindi lang pala ang pamilya Wright ang may reklamo. Dahil pati ang isa pa nilang kapitbahay na si Ronald, hindi niya tunay na pangalan, nakatikim din ang hagupit ni Roxanne. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Sa pagpapatuloy ng isinagawang entrapment operation sa mga nag-aala dentista kuno. Russell Sinya. Ito, certification galing sa Philippine Dental Association. Patunayan ito na hindi ka lehitimo, hindi ka authorized mag-conduct ng dentistry, ha? Ito, yung wire. Parang sa sampayan pa to ah. Parang ginagamit sampayan eh. Teka, Nipper to ah! Yay! Kadiri! Yung nipper ba ginagamit nila talaga sa... Hindi ginagamit yan. Hindi dapat tayo nag-i-improvise gamit sa ano. Ito ginagamit to sa paa, sa kuko. Ang siyasatin pa ang ibang mga gamit na booking din ang pandikit na gamit sa brackets. Expired na? 22. So ano na ngayon? 2023. Expired. Yes, health hazard. Pwedeng mag-cause ng lason or talagang hindi didikit or dumikit man, makaka-apekto ng masama sa mga pasyente. Sa naging pakayag ng dalawang suspect sa resibo, Pasensya na. Nag-ano lang po kami kasi panggatas ng baby namin. Nag-2 pa lang po. pag-amin pa ng mga suspect, online lang nila nabili ang kanilang mga gamit at online din ang kanilang transactions. Dati po nagpakabit po kami, tapos po tinurungan lang po kami. Agad dinala ang dalawang suspect na ka-live-in partners na sina Russell Sinyo at Angelica Liberato sa opisina ng CIDG Bulacan. Naharap sila sa reklamong paglabag sa RA 9484 o ang Philippine Dental Act of 2007. Pwede po nilang kaharapin is kung mapatunayan talagang nagkasala sila, pwede silang magbayad ng up to 500,000 pesos or pagkakakulong po ng 5 years or both. Ilang araw matapos ang unang operation, September 26, 2023, sa sariling bahay sa bayan naman ng Bulacan, Bulacan, isa pang fake dentist ang kumasa sa hamon ng CIDG Bulacan at PDA Bulacan. Same na same din. Meron din siyang social media account, may contact number din siya. Taray! Home clinic yarn! Boom! Ang fake dentist caught in the act sa pagkakabit ng DIY braces sa police asset. Pero, ang surprise ni fake dentist, kasama niya habang gumagawa ng kalokohan ng kanyang 3 anak. Oh, my nanay! Alam mo naman bawal ko ginagawa mo, di ba? Na-arrest ko mo sa violation ng Republic Act 9484, the Philippine Dental Act of 2007. Tulad sa naunang nahuli sa Malolos, feeling manikurista rin ang ganap. Lorraine Rosemary Harce. So wala po siyang trabaho aside from dun sa
DIY pagkakabit ng braces. Sabi niya, ginagawa niya to. Siguro, nagsimula daw siya parang nung post-pandemic. Nahuli rin siyang gumagamit ng nipper at hindi sterilized na tool sa pagkakabit ng DIY braces. Sa naging panayam sa kanya ng resibo, alam niyang iligal ang kanyang ginagawang trabaho. May nagturo lang po sa bali, kaibigan ko po siya dati. Nung time po kasi na yun, wala akong trabaho. Yung anak ko pong bunso, kailangan po kasi na mapa-check up dahil nagsi-seizure po siya. Kaya sabi ko, ba't hindi? Kasi one time lang naman. Once a week gumagawa ako dati. Tapos na-stop siya ng almost 8 months din po. Tapos ngayon lang ulit. Meron po ako sa Manila, Bulacan, Pampanga. Kaya naman, sa legit na mga dentista lang magpakonsulta tungkol sa inyong oral hygiene. Parang smile natin, hindi maging dental disaster. Isang war freak umanong kapitbahay sa 13 Martires, Cavite, inireklamo ng isang pamilya dahil sa paulit-ulit na pananakit daw sa kanila. Napilitan po kami magpakabit ng CCTV para po makita yung mga pinaggagawa niya. Ayan, ginawa na tuloy ng online library ang pag-aamok ni Ma'am. Pero sa pag-iikot ng resibo, hindi lang pala ang pamilya Wright ang may reklamo. Dahil pati ang isa pa nilang kapitbahay na si Ronald, hindi niya tunay na pangalan, nakatikim din ang hagupit ni Roxanne. Sa cellphone video na ito, makikita ang pananampal ni Roxanne kay Ronald. Ito ngayon po ang nangyari. Nung kami inihatid ko na yung kumpare ko, kinumpronta niya ako na sinabi niya na bakit daw ako nakikialam doon sa mga usaping ito. Ba't sino hayop? Pinano ba kita? Ha? At sabi ko, hindi ako nakikialam. Hanggang sa hindi pa siya nakontento, hinila niya yung damit ko hanggang masira. Ayan na. Pero hindi lang ang mga pananakit ni Roxanne ang nirereklamo laban sa kanya dahil pati sa pagkakalat ng chismis, promotor rin daw si Roxanne. Ang kanyang ex-kumare na si Virgie, galit na galit dahil ipinagkalat daw ni Roxanne na durugista ang kanyang asawa. Grabe naman yan! Sabi mo ba magpaliwanag? Sino nagsabi na nagkandang siya ba? Diyos niyo, napakabigat pong napakabigat na paratang sa amin yun. Dahil sa chismis, agad na pinadrug test ni Virgie ang kanyang asawa. At ang dala niyang resibo, Ayan po ma'am, malinaw na malinaw, negative result po. Pinadrug test ko po dahil sa matindi nga ng pamimintang sa amin. ang isa naman nilang kapitbahay na si Camille, hindi rin nakalusot kay Roxanne. Sinasabi po niya na labas-pasok daw po ako ng hotel. Alam mo sarili mo, alam mo sinasabi mo, alam ang asawa mo. Dahil sa nangyari, apektado pati ang kanyang pamilya. Ang sakit po sa akin kasi pati po yung mga anak ko naapektuhan na Dahil hindi na nila matiis sa mga ginagawa ni Roxanne, Patayin ako, matapang ka ba? nagkaklas na ang magkakapitbahay at sumugod sa barangay. Pinatawag ng kapitan si Roxanne para harapin ang mga reklamo laban sa kanya. Sumipot naman kaya si Roxanne? Ilang saglit pa, biglang nag-grand entrance si Roxanne. Andito tayo sa barangay dahil nga sa mga kaso na mga problema natin doon bilang kayo magkakasbahay. Hindi nyo natitigilan. Kayo, bilang kayo ay magkakapitbahay, tapusin na natin ang problema ito. Ayusin na natin dito sa barangay para matahimik na. Pagkakaroon ko na siya. Tignan mo dyan kung paano sila sumigaw. Pero naging mainit agad ang pagharap nila sa barangay. Ang titigilan ka kung siya mismo sumusunod. Napakasakit. Pag ako nasa harapan ng bahay, naglalaba ako, panibong siya ng parinig. Di ko siya pinapatulan, hindi ako nasagot. Depensa ni Roxanne. Once they provoke me, saka lang po ako lumalabas. Magkayos na tayo. Sa akin kasi, Pap, itatanong ko. Inano ko ba yung mga yan? Ano bang atraso ko sa inyo? Ikaw, anong atraso ko sa'yo? Anong atraso ko sa'yo? Ba't ka nagmumura sa akin? Bigla. Ano? Isa-isa mo kayo din. Bakit ka nananakit? Anong pakalapatan? Ba't ka nagmumura? Karapatan ko
Sa kabila ng pag-awat ng barangay, lalo pang tumindi ang tensyon sa dalawang panig. Ang tanong ko po sa kanya, nung nanggaling na ho kami dito sa barangay, bakit tinabol niya yung tatay ko? Kaya ito. Paano tayo magkakaisa ito? Paano matutulungan? Diba? Tara. Yan lang yan kakahapon lang. Bigla ka nag-i-interrupt. Maayos na kausap ko ang nanay mo. Paano nga hindi kayo magkakaaway-away dyan? Kayo naman ikatataas din. Kaya nandito para mag-ayos. Ay, may willing makapag-ayos. Hindi po. Kakasuhan ko lang niya yung tao. Ginawa po niya yung mga yan. Kasi sabi ko niya, kami po kami. Sila mo lang nakakasensitive yung ginawa ko. Ano yung gagawin mo? Separahan mo kami? Alam niyo siya, tahimik ka. Sa hinaba-haba man ng naging pag-uusap, ang mga nagrereklamo laban kay Roxanne hindi raw makapagpapatawad. Lahat po kami magsasampa ng demanda po sa korte. Yun po ang napagkasutuan namin eh. Rights niyo yun. Lahat tayo may right. So kung meron kayong proof, karapatan niyo ipaglaban ng sarili niyo kung naaapi kayo. At kung may ginawa sa inyong lapse ang tao, karapatan natin lahat yan. Sinubukan ng resibo na makapanayam si Roxanne. Dito, sinagot niya ang nakulikab na pananabunod niya kay Girlie. Siya po. Kinausap ko muna siya, minura niya ako, ma'am. Tapos sabi niya, gusto mo, na lang tayo? Squarean? Parang ganon. Kasi ma'am, kung talagang gusto ko siyang saktan, hindi lang buhok ang hawakan ko sa kanya, ma'am eh. At paglilinaw daw ni Roxanne, hindi raw siya nagpaparinig tungkol sa paggamit ng droga. Lyrics daw ito ng ginagawa niyang kanta. Ayun! Composer naman pala! That was not my intention kasi po artist ako at saka gumagawa po ako ng mga jingle. Sorry po. Handa rin daw niyang harapin ang mga reklamo laban sa kanya. So, nag-file sila, same as me. Nag-file din naman po ako. Siyempre, andito naman tayo sa barangay, inulog dito sa atin. Ang gusto natin, maayos. Maayos sila. Pero kung wala naman tayo talagang magagawa, kundi bibigyan natin sila ng CFA para doon po sila mag-ayos sa korte. Para naman masigurong hindi na magkakagulo ang dalawang panig. Paigtingin namin ang pagpapatrol doon at para maiwasan na nila ang kanilang mga kaguluhan, alitan. At sila may nasabihan ko na eh. Kayo ang magsasaber. Pag hindi kayo tumigil, kayo ang mawawala na. May makalagang paalala rin ang barangay habang dinidinig pa ang kanilang kaso sa barangay. Ang mangyayari sa kanila habang sila may dinidinig na kaso at sila magkakamuli ng ganyang kaguluhan, ay talagang kami ay siguradong mapipilitan na, direct na kami i-endorse namin sila na itong mga ito ay kasuhan na. Ang 13 Martires City Police hinihintay na lang ang ilalabas na Certificate to File Action o CFA mula sa barangay para makapagsampa na ng kaso sa korte. Pag dumating po yung certification to file action ng barangay, kung ano mang kaso yun, agad po namin bibigyan ng kaukulang pansin, ipapain po namin agad yung kaso. Automatic po yan, ma'am. Pag dumating dito, ma'am, salaysay, tapos yung mga ebidensya. Walang lusot ang may atraso. Ipagtanggol ang api, iwaksi ang tiwali. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel